Ang aming tribo is Tibuli, pure Tibuli tribe po kami. Yun yung aming tribo. Yung pagsasayaw ng tribo kasi may meaning yun sa amin. Kaya yung pagsasayaw, yun yung ang aming culture talaga. Halimbawa, kung mayroon bisita kami, yun yung pinapakita namin. Ang Tibuli sa ngayon, ang pamumuhay ng Tibuli dito is farming. Yung pagtanim ng mais, mga rice, saging, basta farming. Tapos mayroon ding nag-fishing sa Lake Holon. Ang mga babae naman dito, yung iba nagtutulong din sa mga mister nila sa farm. Dito sa amin sa Tibuli, so mga 70,000 ang population. So ang tradisyon ng Tibuli, yung kalikasan kasi, so ginagawa namin yan magtanim ng kahoy. At saka ako kasi yung chairman ng Sila Coffee Farmers. Kaya pinag-ingatan ko, pinagbawalan ko talaga yung pagputol ng kahoy dito. Kasi mahirap magkagaya tayo sa ibang lugar na wala ng kahoy. At saka dito, pinapromote na namin yung pagtanim ng kahoy kasi mayroon na parang permit na pwede namin anihin para panghanap buhay namin. Ang project na binigay ni Doc sa amin po, Agarwood, napakalaking maitulong po sa amin ito. Parang hulog ng langit si Doc M po sa amin. Ang talaga si Dr. Ibrahim, yung sa Dendritonic. Siya talaga ang nagbigay ng kaalaman, pati pagtanim. Tapos si Ustad at saka si Ma'am Karen noon. Sila talaga dito. Ito is 1,230 hills lahat ng agar tree or agar wood. So, more or less siguro ito, malapit mga 3 hectares ang nataniman natin. Ito, magiging gubat na rin tong pwesto na to, gubat na to ng agarwood. Binigay namin yung mga puno. So, nag-deliver tayo sa kanila ng 1,200 na seedlings. Salamat sa iyo talaga. At saka sa iyo, Doc M, hulog ka ng langit sa amin. Thank you. Crossing the river. Hold tight. Oh, see ya! We're crossing the river. Kapit ka sa akin. Kapit lang, baka mahulog. Yeah, that's the river. Woo! Grabe yung kalsada dito, tapos liko-liko yung mga kalsada, hindi mo alam kung saan kadadaan kasi puro saging. Saan tayo liliko? Doon sa saging. Saan tayo liliko? Doon ulit sa saging. Nag-exercise kami ng braso. Grabe, yung sa ilog. Kailangan talaga ng 4x4 dito para makapasok. The river. Ito na yung mga tinanim na white lawaan, no? Yes po. Yung may mga blue. Kasama po namin yung mga kapatid nating mga Tiboli. Nandito kami sa Municipality of Tiboli, ano? Oh, Tibuli. Municipality of Tiboli, South Cotabato. So ito po, nandito po kami sa plantation nila ng agarwood. So ito yung mga tinanim namin. Nagtanim kami ng 1,200 dito sa location na ito.
Kasama po ito sa adventure namin. Akala namin hindi kami makakarating dito. Grabe, grabe yung kalsada. Tapos bawat liko mo, puro sagingan. No? Diyan tayo liliko sa saging. Diyan tayo liliko sa saging. Nakakalito. Pero ang galing ng scout, kabisado. So, iikot kami, ini-inspect namin ngayon. Sisilipin namin. Pag pwedeng yung intercropping natin, Sir Junjun, is yung saging. Opo. Pero ilang saging ang pwede nyo ipwesto dito? Isa lang pag ganon. Isang linya lang po. Tapos pwede rin kayong mag-intercrop ng gulay. Kung gusto nyo maglagay ng gulay sa iba. Nung 2024, El Nino, hindi naman masyado mainit dito. Hindi po. Okay. So, hindi delikado yung mga halaman natin. So, magandang tanghali po. Ako po pala si Junjun Dinyal, nakatira sa Barangay Salacafe, Tibuli South, Cotabato. PO chairman po ako ng Salacafe Farmers. So, ang project na binigay ni Doc sa amin is agarwood. Napakalaking maitulong po sa amin ito. Parang hulog ng langit si Doc M po sa amin. Ang aming tribo is Tibuli. Tibuli tribe po kami. Nag-iisang municipality lang yung Tibuli. Ano po kami, Tibuli pure. Under kami sa NCIP. Tribu kami. Dito sa amin sa Tibuli, so mga 70,000 ang population. So yun yung pinaka malaki namin na bayan namin ng Tibuli. So, ang pamumuhay ng Tibuli, kagaya nga kanina sinabi ko sa iyo, parang hulog ng langit si Doc M sa amin. Kaya yung amin nagatanim lang ng mais, saging, gulay, ganun lang yung pamumuhay namin. So, napakahirap yung buhay namin. Parang ganun lang kami nakakita ng magpaaral ng aming mga anak. So, itong tanim na ito. Kaya nga, lahat ng effort namin, ginagawa namin kahit na ni Doc sa amin, at least mabuhay talaga ito para sa aming community. So, ang common na trabaho yung namin dito sa bayan ng Salacafe is doon sa tourism, yung iba. Tourism, kasi yung Lecolon, yun ang aming pinagkikitaan. At saka yung iba sa agriculture, pagtatanim ng mais, at saka yung iba rubber din. Ayun yung pinagkikitaan namin. Okay na yung naka-intercrop na nato, yung red nato sa gilid. Kaya lang, ang distansya na nakita natin, medyo malapit yung iba, 1 metro. kailangan mga 3 metro kasi malaking puno yun. Umaabot siya ng 1-2 metro pag lumalaki talaga. Sige po. So, i-re-register din naman natin siya para pwede ninyong ma-harvest. Yung kung marami kayong tinanim, pwede ninyong gamitin sa bahay. Pero ang intention talaga natin, marami itanim para pwede nating pangbenta. So tuloy-tuloy naman yun pag naka-harvest na tayo, dire-diretso na siya. Ito, magiging gubat na rin tong pwesto na to, gubat na to ng agarwood. Malasensis itong dineliver namin sa inyo. Binigay namin yung mga puno. So, nag-deliver tayo sa kanila ng 1,200 na seedlings. Tapos, kami rin yung magbebenta para sa kanila. Ito, hindi pa lumalaki ito, pero may mga nakaabang na buyers dito. Mga na buyers. At sumubok na rin kami ng ibang mga tribo, tapos ibang mga grupo. May mga associations, mga IPs. Pero na-experience na namin yung nagbigay kami ng pera, nagbigay kami ng seedlings. Pagkarating ng ilang buwan, kalahati na lang yung pera, yung seedlings wala pang natatanim. So dito sa kanila kasi, maaasahan namin sila na alam namin na nasusunod yung mga protocols, tapos nahawakan ng maayos yung pera, yung mga seedlings na itanim, nagastosan ng maayos. Actually, medyo kapos pa nga yung budget natin. So, kailangan dagdagan pa namin yung... ang layo kasi sa inyo. Ang hirap dalhin eh. Ang hirap dalhin. Kaya pala, naintindihan na namin ngayon kung bakit magastos pala para magdala pa lang malayo na. So, yun po yung ginagawa namin. We behave honorably sa kanila. We are honest. Nagsabi kami na nung una pa lang mahirap,
baka hindi namin makaya, buti kinaya na namin. So ngayon naitanim na po. Sa kanila, masasabi ko sa kanila, they are very reliable, maasahan. Tapos nakikita ko naman na aalagaan na talaga nila yung mga tanim. So sigurado kami na successful yung papupuntahan ng partnership namin, yung pagsisilbi namin sa kanya. Mga boss ko po itong mga to mga boss. So kami yung kinuha nila para mag-provide ng services para sa Agarwood sa kanila. So mga boss. Napapasalamat kaya kami kay Ustad Dalikan. So sabi ko sa kanya, pinsan ng asawa ko yan, sabi ko, bigyan mo naman kami dito sa Tibuli para makaabil kami, para ano man kami sa hirap, makapag-aral ng mga anak namin. So nagpasalamat kami kay Ustad Dalikan na binibigyan niya kami. Kaya iniingatan talaga namin ito, alagaan para masaya si Doc M sa amin. So ito, mahigit 2 ito, yung paligid na yan, puro nato yan galing kay Doc M. At saka red lawaan yung galing dyan kay Doc M. So yun yung pinapaganda namin. Lahat ng utos ni Doc ginagawa namin para kay yan yung makaano sa amin, makatulong sa amin. Ibig sabihin kung may natalian, may tanim. Para pagsibol ng ng mga damo, so hindi siya mawawala. So more than 1,230. Noon, wala kaming alam. So, sinunod lang namin kung ano yung binigay ni Doc na pamamaraan ng pagtanim. So, hindi naman pwede kami kasi wala pa kaming alam dyan na kung ano. Basta sinusunod lang namin kung ano yung tinuturo ni Doc sa amin. Trademark na kahoy nila dito is yung white lawaan. Special talaga yung white lawaan sa kanila. Noong pagdating namin dito, narinig namin yung kwento na pinuputol nyo dati yung mga white lawaan, tapos papalitan nyo ng mais. Kasi yung mais, pwede nilang ibenta. Yung white lawaan, hindi. So parang wala daw silang pakinabang. Ang mahal-mahal ng white lawaan. Kaya ngayon, we come in, tinuturo namin sa kanila, pwede nyong itanim, mapapagkakitaan. Kaya importante yon. That's one good incentive for the Filipinos, hindi lang sa Tibuli, sa buong bansa natin, to plant the native trees. Kaya dito, may makikita kayo nakatanim na red nato, tsaka white lawaan. Tsaka yung, ano pa yung isa? Nabol. Tuay sa Tagalog. Magagandang kahoy yung mga yon. We're proud. We're proud na tinatanim namin yon dito sa lugar na to. So, ang tradisyon ng Tibuli, yung kalikasan kasi, so ginagawa namin yan magtanim ng kahoy. At saka ako kasi yung chairman ng Sila Coffee Farmers. Kaya pinag-ingatan ko, pinagbawalan ko talaga yung pagputol ng kahoy dito. Kasi mahirap magkagaya tayo sa ibang lugar na wala ng kahoy. At saka dito, pinapromote na namin yung pagtanim ng kahoy kasi mayroon na parang permit na pwede namin anihin para panghanap buhay namin. Like bamboo yung iba, so yun yung tinatanim namin sa paligid ng tubig. At saka marami pong kahoy na except lang dito sa pananim na binigay ni Doc. So maraming kahoy para magbalik yung kalikasan natin. So kasi may naranasan na kasi ako. Mula year 2016 naging PO chairman po ako ng DENR. So National Greening Program. So kasama ko yung aking treasurer. So almost 15 years na kami nagatanim ng kahoy. Kahit walang programa ang gobyerno, nagatanim din kami kasi alam namin yung kagubatan natin parang nauubos na yung iba. Pero dito sa amin, so hindi kami kahit walang nagatanim din kami ng kahoy. Ina-advise namin yung mga anak namin na huwag kayong pumutol ng kahoy. Ito na yung sagot ng na binigyan kami ni Doc na pwede kami makaharvest ng indigenous trees. So, itong municipality ng Tibuli, pagkakaalam nila ngayon, napakasaya ng mga tao. Kasi nakita nila yung potensyal kasi. So, itatanim namin, pwede namin anihin. Kaya, paghingi ko kay Kapitan ng interposing no objection,
pirma talaga sila. Wala silang masabi kasi alam nila yung kabutihan ng tinulong ni Doc M sa amin. So masaya mga opisyal dito kasi alam nila ngayon na ito yung makatulong sa kanila, makatulong sa community, makatulong sa mga anak namin at sa mga senior citizen din. Ito yung pinakamalaking tulong sa amin. Panawagan ko sa lahat ng mga tribo namin, sana suportahan ang proyekto na ito. Kasi ito yung magbigay ng hanap buhay sa tribo. So hindi lang sa isang tao, sa lahat ng tribo. Kaya para makinabang ang lahat ng tao dito. Hindi lang sa isang tao. Kaya ito, pinag-ayos talaga namin ito kasi alam namin ito yung makatulong sa amin. Kaya yung ibang community din sa taas, sabi nila, kaya magtrabaho dito, wala nang tulong-tulungan talaga. Para mas maganda yung makarating sa iba, yung benefit nito. At gusto namin dagdagan ni Doc yung binigay niya sa amin. Palawakin namin ito. Kung ano yung ni Doc sa amin, yun ang sundin namin. Mulch. Tutubo naman yung damo niya. Pero pag tubo ng damo, kailangan takpan nyo. Takpan nyo yung bare na soil. Kailangan walang nakadirekta sa araw. Okay. So kailangan damihan nyo yung gano'n. Pagtabas nyo yung damo, tambak nyo lang dito. Okay. Ito, ano to? Mani? Yes po. Mani. Mani. Oo, okay tayo dyan. Munggo tsaka mani. Munggo tsaka mani. O, dalawa pa. O, okay yan. Basta cover all. Pwede man siguro, Dok, yung dahon ng saging na Pwede. ilaw ba? Pwede. Ilagay lang dito para makaganyan siya. Oo. Kaya at least kisiin lang, hindi yung buo na. Oo, din na po yung Oo. Kahit yung saha. saha. Yung saha pwede. Tatarin. Tatarin nyo ng tas kalat nyo dyan. Tapos ikalat lang dito. O, pag mas makapal, mas maganda. Pero Pero nyo sa buo. pag lumaki na to, tapos pumakit na siyang ganyan, hindi nyo na kailangan gawin yan. Pero habang maliit pa siya, kailangan takpan niyo yung lupa. Magandang umaga. Ako po si Danilo Dalican, Pure Tibuli, taga Salacafe, Municipality of Tibuli, South Cotabato. Bali, 52 na po ako. Ang Tibuli sa ngayon, ang pamumuhay ng Tibuli dito is farming. Yung pagtanim ng mais, mga rice, saging, basta farming. Tapos mayroon ding nag-fishing sa Lake Holon. Ang mga babae naman dito, yung iba nagtutulong din sa mga mister nila sa farm. Tapos yung iba nagtrabaho man sa munisipyo yung iba. Tapos sa Dole ang iba. Mayroon ding iba sa Sumipro. So meaning ang tribo dito sa Tibuli Town, pag yung mga nakatapos na ng college, makawork man din sa sa munisipyo. Tapos yung iba sa kumpanya like Dole, Sumipro. Yung iba naman hindi nakatapos, yun lang nag-farm din sila. Actually sa Tibuli Town, normal yung mga tao, pag may mga lupa ang parents nila, binibigyan man ng share nila. Klaro naman yan na talagang may mana sila. Actually ang Tibuli Town, ito yung isa sa pinakamalawak na area. So meaning, pag malawak ang lupa ng parents mo, it means to say, pag maliit lang mga kamag-anak nyo, so medyo malawak yung lupain nila. Yung iba naman, equal sharing. Ito is 1,230 hills lahat ng agar tree or agar wood. So more or less siguro ito malapit mga 3 hectares ang nataniman natin. Actually ang agar wood, kami ni chairman, talaga wala kaming alam noon. Nakataon naman si Ustad, kinausap ni chairman na kung pwede bigyan ng agar tree para makapagtanim din. Now ang ginawa ni Ustad, binigay sa association, yung Salacafe Farmers Forest Protector Association. Ang talaga si Dr. Ibrahim, yung sa Dendri Tonic. Siya talaga ang nagbigay ng kaalaman, pati pagtanim. Tapos si Ustad at saka si Ma'am Karen noon. Sila talaga ng dito. Sa tingin ko, mababago talaga ang buhay natin dito. Kaya bakit? Ang agarwood, yung per kilo, talagang mahal ito. So napakaswerte ng association na nabigyan ng tanim na ito. Tapos si Doc M, halos every time, nagkakuan mo siya, tinuturuan kami paano i-manage. So normal yung iba noong una, ayaw maniwala. Pero okay naman. Sa ngayon, okay naman. Ang pagdating ni Doc M, talagang masaya kami. Kanina, di ko alam, si chairman siguro na sumalubong kay Doc M. Tapos ako, nauna man ako dito. Yung mga andito ngayon, yun ang mga members ng association natin. Ang mga members ng association, normal, pag-organize kasi nito, may mga members. So normally, ang unang makinabang talaga, yung mga members at saka yung mga tumulong.
nandito sa gilid yung red na to. Red na to is very high value timber. Kung ang mahogany sa Philippines ngayon binibili ng 40 pesos per board feet, yung nato, internationally trade as nyato, ini-import ng Pilipinas from Malaysia 120 pesos per board feet at least. Sa tingin ko lang, mas marami ngayon compare noon. Kaya bakit? Una, ine-educate yung mga kabataan ngayon. Tapos ongoing ang pag-aaral, normally, talagang interesado ang mga bata. As long as yung tribu interesado, normal i-share naman ito. Kasi hanap buhay mo ito. Hindi mo man ito pwedeng ang tawag dyan, isakim mo. Dapat i-share mo sa iba. Ipagpatuloy nila. Tapos, kailangan lang na i-assist natin sila. Sa lahat ng mga katribo namin, like Tibuli, Blaan, Ubu, or anong tribo, ang masabi ko lang, yung pagpa-farm natin, talagang tutukan natin yan. Mag-focus tayo, lalo nitong agar wood plantation natin. Kailangan sa mga tribo, magkaisa. Huwag tayo magkawatak-watak. Actually, noong una, sinabi sa amin, even kung tingnan natin kahit sa Facebook or sa YouTube, makita natin talagang bawal. Kasi endangered species ang agarwood. Pero sa ngayon, malaking pasalamat natin kay Doc M. Kaya siya ang nagturo sa atin paano siya maging legal. Paano natin siya mabinta at paano pagtanim. So, thank you talaga kay Doc Ibrahim. Talagang malaking pasalamat sa kanya. So Doc, sana po ito, butihin talaga namin ito para sa mga tribo namin. At saka yung tiwala na binigay mo, hindi namin pwedeng sirain. Kasi yung ating contract is 50 years, Doc. Butihin talaga namin yan. Oo. So, sana po, madagdagan pa po ito. Oo, may parating na eh. No? May parating na additional, di ba? Oo, parating na additional. Tsaka hindi pa tayo titigil doon. So, ito yung kabuhayan natin iparating ko sa inyo lahat na aking tribo. Nandito si Doc M para alam niya na ngayon magsalita ako sa inyo. Ang tiwala ng tao kasi isa lang. Pag ginawa mo yung pagkakamali, hindi na yan babalik sa iyo. Kaya itong binigay ni Doc, parang Diyos siya na binigay niya yung kahirapan natin kasi mahirap talaga tayo. Yun yung para magkapag-aral naman mga anak natin. Kaya Doc, parang naluha ako. Kahirapan kasi. So pagbutihin natin ito para sa atin. Para paghanap buhay tayo ng maayos, makapag-aral yung mga anak natin. At saka pasalamat ako sa aking bayaw, Ustad. Yo, salamat sa iyo. Magmahalan tayo. Salamat sa iyo talaga. At saka sa iyo, Doc M. Hulog ka ng langit sa amin. Oo. So, ganun lang po. Thank you. Salamat! Salamat!